dyan sa Quiapo na sinira nila yung mga, meron kasi dyan nga underpass yung sa ilalim, pinasok ng mga aktivista, sinira nila yung mga, may mga sinira sila dyan. Talagang grabe nga eh. Ang tawag nila sa mga aktivista noon, iba bang grupo, merong STK, kung di ako nagkakamali, merong KM, Kabataan Makabayan, meron talagang, ang tawag nila militante talaga, meron namang moderate. Isa na nga yung sila, hindi ako nagkakamali, sila sa Tolocampo yata yung mga militante noon na doon naman sa medyo moderate lang, kasama dyan si namumuno si Nilo Tayag na ngayon ay Christian Bishop pa nga ang title niya. Mahaba po ito, puputulin ko na lang. Hanggang sa noon po ang grabing ang demo noon, talagang lumalaban yung mga aktivista sa mga otoridad. Naghahagi sila ng mga pillbox, kung ano mga binabato talagang alam mo talaga matindi talaga noon. Ang grabe, may tinatawag silang quarter storm na yung matindi ang rally noon. Yun ang mga marahas, yung first quarter storm, hanggang sa malapit na mag 1972, mag-eleksyon, last term na ni dating Pangulong Marcos. Ngayon September 10 to 1, 1972, idiniklara niya yung martial law. Noon po may deklara yung martial law, hindi namin alam kasi wala nang radyo na madidinig, wala na, nakasara. Magugulat ka lang bakit kaya walang radyo, wala rin TV. Yun na pala yung martial law. Pero bago mag-martial law, meron pa tinatawag sila na kalimutan ko na yun kasi nagkaroon ng panguhuli yata bago mag-declare yung martial law. May tinatawag pa silang writ of habeas corpus eh. Anyway, writ of habeas corpus yata yung kasi may mga hinuli, so kailangan may mga aktivista yata na hinuli, hindi pa nga nadideklara martial law. Ngayon 1972, September 31, 1972, idiniklara nga yung martial law ni dating Pangulong Marcos. At di umano nanguhuli na sila. May mga inuhuli na ng mga kabataan, mga aktivista. At doon ay malakas din ang NPA. So ang mga hinuli noon, sila Commander Dante, alias lang yung Commander Dante, may pangalan siya talaga eh. Dante Boscaino yata. So hinuli, nahuli yun, pero matagal bago nahuli yun. Kasi matagal nilang hinanap, mahirap, tagon-tago. Si Commander Dante hindi talaga mahuli.
Matagal bago nila nahuli yun nung pagdeklara ng martial law. Nahuli rin si ano, tawagin nila si yung nga yung nasa Netherlands, yung namatay doon. Sino pa nga nun? Liwanag, kalimutan ko, maalala ko rin yan yung kaibigan ni Digong. Tapos yung matinding na hinuli, isang senador, yung nga si Benigno Ninoy Aquino Junior. Nakulong yung tatlo na yon, Commander Dante, Ninoy Aquino, at saka yung taga-Pangasinan yan maalala ko rin siguro ulit. Ngayon di martial law na po, no? Doon po sa martial law na yon, walang TV, walang radyo, wala ring dyaryo. Pero bandang uli merong isang dyaryo lang na tumakbo, isang TV, isang radyo. Yun lang siguro pinayagan nila. Pero nung hindi pa dinideklara ang martial law, grabe yung mga banat ni Marcos noon. Grabe. Matindi noon. Talagang halos minumura si dating Pangulong Marcos sa mga komentaryo. Yung isa sikat na commentator noon, si Bomba Arienda. Nung ang kwentuhan noon kung bakit dineklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law ay di umano ay lumalakas na ang komunism, ang komunista. Dumadami na yung miyembro ng PA, marami nang namumundok, at karamihan mga namumundok noon sumama sa NPA ay mga dating aktivista. Kumbaga yung dating mga aktivista na-recruit na maging NPA, umakyat sa bundok, at sila ay siyempre lumalaban sa pamahalaan. Ang gusto kasi ng mga komunista noon ay maging komunista, siyempre yung ating bansa na magpapatakbo komunista, kaisipang komunista, na hindi nung nga panahon na hindi ko na pa maintindihan yan. Pero doon sa mga teaching namin noon, parang gusto nilang tularan yung nangyari sa China ng panahon ni Mao Zedong, na yun si Mao Zedong, yun nga ang namuno sa China. So gusto nila i-adapt nila di sa Pilipinas yung communism. So naramdaman yata ni dating Pangulong Marcos yun, kasi palakas na nga ng palakas, yun nga kaya niya idineklara yung martial law. Ngayon siyempre nagkahulian kami nung ako sympathizer lang na, hindi naman ako talaga aktivista. Out of curiosity lang kaya ako nakapasama sa activism noon, ay napasok kami ng mga aktivista at naturuan kami. Hanggang sa magugulat na lang kami, sarili namin, kasama na kami din sa mga nagrarally. Pero noon, kung nasasama ako noon, doon lang ako sa likod-likod, kasi alam ko matitindi yung mga aktivista noon, talagang lumalaban sila sa mga sundalo. Kaya ayoko naman mabato ako o mabaril ako. Siyempre umiiwas ako.
Ah, hindi kasi talaga ako aktivista, kumbaga sympathizer lang. Ngayon, cut ko muna po. Ang gagawin ko muna itong part 1 at tutuloy ko po yung kwento. Hanggang dito na lang muna po.